dear beloved, Boss Mike, Cervera. Sabi ko sa inyo hahakot si Pangulo ng mga investor Di ba? Naku mga kababayan, bilyon-bilyon. Oo. Sa Astra pa lang mga kababayan. Oo. At tinatayang mahigit 50 billion na dolyar ang ilalagak sa ating bansa. Naku, manginginig na naman mga DDS. Yan mga kababayan Oo. Tignan niyo mga kababayan ko si Trump naantay si Pangulo. 'Yun. Bubulungan, alalaya mo si President Bongbong Marcos baka mamaya may matapilok Hindi pwedeng may mangyari diyan kahit na konti, hindi pwedeng masaktan kahit na daplis, wala. Ayan yan salubungin mo. Alalaya mo ganun inasikaso si Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika. Opo, hindi nakakita. Hindi natin nakakitaan ng kahit na konting pambabastos. Abay talagang VIP ang treatment sa kanya. Ayan na, tuloy. Kita mo, ayan na. Alalayan mo! Sabi, mga kababayan, pinagalitan pa nga yung yung bantay. Pinagalitan ni Trump yung bantay Sinabing alalaya, pagbuksan mo ng pinto. Ayan na. Mga kababayan, ayan na. Eto na, ang Pangulo ng Pilipinas, mga kababayan, nagkita na po yung dalawa. Ayan po, tingin ka sa camera at pakita natin. Sa mga DDS na mga tatanga-tanga, na mali yung kanilang mga sinasabi na ikaw ay aking babastusin, kita nyo naman mga kababayan, ayan tingnan nyo, ayan ayan na, tingin sa camera, Mr. President, kita nyo ang ngiti ni Mr. President, kita nyo, pinakilig mga kababayan si Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng sinabi ni Trump. Nako! Hindi lang si Pangulong Bongbong Marcos ang pinuri, mga kababayan. Lahat po tayong mga Pilipino, eto, pakinggan ninyo. We love them. Ibig sabihin tayo yun. Kasama tayo. Di ba? Yung mga DDS, Mr. Trump, kasama ba dyan? Kasama ba yung mga tatanga-tanga at nuknukan ng mga bobong mga DDS? Kami lang na mga naniniwala kay Pangulo. Mga DDS. Binulong sa akin kanina ni Pangulo. Kasama pa rin daw kayo kahit mga eengot-engot kayo, ha? Sabi naman daw ni Trump normal lang naman yan sa mga ilang mga Pilipino. Mga may lahing makapili yung mga yan di ba? Kaya okay lang yan. Nasa kasaysayan na ng Pilipinas yan. Maraming traidor sa bansa. Tulad ni Digong, kita nyo naman, di ba? Eto yan, para mas maliwanag. Maraming angulo to Ayan, We love them. Ayan, mga kababayan, your message to the people of the Philippines. Ang mensahe mo sa mga mamamayang Pilipino. Mr. Trump, pasok! Your message to the people of the Philippines. We love them. Kita nyo, kinilig si Pangulo. We love them, sabing gano'n, Yan, And we respect their leader greatly. Kita nyo! Buti pa si Trump, nire-respeto si Pangulo. Pero yung Vice Presidente, kasama yung tatay niyang nakakulong. Pambabastos ang tinamo. Kita nyo, mga kababayan, ng kaibahan. Kung ang ibang leader ng bansa at yung makapangyarihan na leader sa buong mundo ang nagsabi, mga kababayan, nire-respete ko itong Pangulo ng Pilipinas. Bakit kayong mga DDS di nyo magawa? Bakit? Bakit yung mga DDS hindi magawa? Di ba kayo nahiya? Na kailangan ibang bansa pa ang rumispeto sa Pangulo kaysa sa inyong mga Pilipino? Nako! Di ba mga kababayan?
Para kayong pinagsasampal dito. O ano masasabi nyo ngayon? Kita nyo naman ano? Yung respeto binigay kay Pangulo. Galing sa bunganga mismo eh. Mga kababayan nire-respeto ko ang presidente ng Pilipinas. Kita nyo? Bakit kayo hindi nyo magawa? Di ba kayo nahihiya? Sige nga. Yun lang naman mga kababayan. Isipin nyo maigi yan, mga DDS kayo. Kung ang presidenteng makapangyarihan sa buong mundo, nire-respeto ang ating Pangulo, bakit hindi nyo magawa? Yan ang iiwan ko sa inyong tanong. Ha? Pwede ba pakitanong yung mga DDS? Ha? Pakitanong. Oo. Ha? Eto na. Ulitin natin. Eto. And we respect their leader greatly. Kita mo? And ang haba mga kababayan ng pagkakasabi. And we respect their leaders. Sabi mga kababayan. Bakit yung mga DDS, mga kababayan ko, hindi magawang irespeto ang Pangulo? Tulad ng pagrerespeto natin, mga kababayan? Tulad ng pagrespeto natin. Bakit di nila magawa yun? Tanong ko lang naman. Di ba? Tanong ko lang naman. Di ba? Si Trump pa ang nag-imbita sa kanya. Sabi nga ni Romy Escalera. Di ba, Catherine Galpo? Kaya, walang pagsisisi tayo. Ang mga world leaders ng mga buong mundo na. Ito na, yung lahat. Itong mga leaders ng mga buong mundo. Mga kababayan, nire-respeto si Pangulo. Ang masakit, mga kababayan, na talagang kailangan nating tanggapin kasi baon na sa katangahan at kamangmangan ng mga DDS. Sila talaga ang hindi marunong rumispeto sa kapwa, maging sa kapwa Pilipino. Diba, mga kababayan ko? Naririnig ko lakas ng iyak ng mga DDS. Lalo na. Okay na yan mga kababayan. Iba. Iba. Mana. Kasi, Boss Mike sa poon nila, kaya bastos ang mga DDS. Yan na nga ang hirap kapag in-idol mo, bastos, magiging bastos ka. Pag in-idol mo, yung professional na katulad ni Pangulo, magiging professional ka. Ganun lang naman ang pagpipilian. Di po ba? Eto na. Ma-heart attack na kayo rito, sabi ni Peperes Marasigan. This is their leader. Thank you. And he's very tough on negotiating, but that's okay. It'll work out. Kita nyo, mga kababayan ko, di ba, mga kababayan? Yung puri kay Pangulo. Magaling daw ito, mga kababayan, na maging negotiator. Kita nyo? Kasi alam nyo, yung mga leader na yan, pinapanood nila bawat leader ng bansa kung anong katangian. Ganun ho yan Parang tayo lang, wag tayong lumayo. Yung mga vloggers, na katulad natin, pinapanood din tayo ng kapwa vlogger. Para mga kababayan, makita nila kung paano tayo magpaliwanag, kung paano tayo maghatid ng balita. Kung meron bang itong vlogger na to, meron bang ganon, di ba? Yun po yun. Ganon din ang mga leader ng buong mundo. Pinapanood nila bawat mga salita, bawat mensahe, bawat mga desisyon na ginagawa sa ating bansa. Ay biruin ninyo, pinuri yung ginagawa ni Pangulo na paggawa ng maraming bahay. Kita nyo mga kababayan ko? Tindi. Pero sa mga DDS ni isang pinatayo na building ni Pangulong Bongbong Marcos na pabahay, hindi man lang mapuri. Ganun ho ang kaibahan mga kababayan. Kapag DDS ka, said hanggang buto ang katangahan. Yun po yan mga kababayan, di ba? Kapag DDS ka pa rin sa mga panahong ito, ewan ko na lang kung nasa tamang pag-iisip ka pa, sabi ni Will. Ewan ko nga di ba? Sige na, tuloy. Ay, ayaw ko nila yan, mga kababayan. Pahamak-hamak pag gano'n, Sabi ni Trump siguro, bata mo ko, titirahin natin si Digong ngayon. Mamaya, pagdating sa loob, tirahin natin si Digong. Ay, nako. Ano na, mga DDS? Di ba kayo nahiya?
Mahiya naman kayo. Tuloy. I think Ang sweet nila mga kababayan no? we will. Tara na, sa loob. Sabi ni Trump, tara na sa loob, tirahin natin si Digong. Yee! Grabe, matindi mga kababayan to nangyari At alam nyo po ba mga kababayan, yan na nga, nangyari na, naku, ewan ko ba sa mga ito. Eto na, inapi ng husto si Digong. Inapi! Yan. It's a great honor. Ito, pakinggan nyo hong maigi are mga kababayan. Para naman, mga DDS, dalawa lang yan. Baka gusto nyo nang mamulat sa katotohanan. At kung ayaw nyo pa rin, at gusto nyong manatili sa inyong katangahan, lumayas-layas kayo rito. Oo, lumayas-layas kayo rito dahil hindi nyo magugustuhan tong balita na to. Hindi nyo magugustuhan yung sasabihin ni Trump dito. Ibabaon ng husto yung idol ninyo. Layas na. Pwede po ba? Sa mga DDS, okay lang. Kung gusto nyo nang, mamulat sa katotohanan, manatili kayo. Babala ito. Kung ayaw nyo namang masaktan dahil sa sagad hanggang buto ang inyong kamangmangan, abay lumayas kayo. Yan po ay babala, mga kababayan. Panoorin nyo po ang pag-uusap ng dalawang gwapong leader na to, nakamukha ko. At dito nyo po, mga kababayan, maririnig kung paano ibaon etong si Duterte na matanda na nakakulong. Mga kababayan eto na mga kababayan ko. Pasok! Panoorin nyo maigi. Pasok! Thank you very much, everybody. It's a great honor to have President Ferdinand Marcos Jr. of the Philippines, a great family legacy, and highly respected in this country. I know that because I have many friends in the Philippines. And Nako! there's great respect, or I couldn't say it, so congratulations. We're going to be talking about trade. We're going to be talking about war and peace. They're a very important nation militarily, and we've had some great drills lately. We're back with them. I think I can say that the last administration was not getting along with them. Lumabas pa yung friend request ko. Eto na, tuloy. Pakinggan nyo muna at bigyan natin to ng reaction mamaya Too well. They didn't get along with anybody. They didn't know. Honestly, they didn't know what they were doing. But we have some fantastic military relationships with the Philippines, and that's been Nako! reinstituted. And Pete, I would say that Ang sakit sa kalooban yan mga kababayan. Maniwala kayo sa mga nililitanya ni Trump. Parang unti-unting nilulukumos ang mga puso ng mga DDS na yan. Lalo na kapag napanood ito ni Digong sa kulungan, malamang baka magtuloy-tuloy na yan. Magtuloy na yan mga kababayan, gamitin ang kumot o itali ang liig. Sabay itali sa puno ng kamatis. Eto na mga kababayan ko. Pasok! that you couldn't be happier, right, with the relationship. Great partners. So I just want to say it's an honor to have you. We're going to talk about trade today, and we're very close to finishing a trade deal, big trade deal actually. And we do a lot of business with you. It's a lot of income coming in for both groups. But I was surprised to see the kind of numbers. They're very big, and they're going to get bigger. Naririnig nyo po ba yung sinasabi? Ang plano po mga kababayan sa gagawing mga negosyo, sa gagawing pagkakasundo ng dalawang bansa, Amerika at Pilipinas, ay yung kung paano kumita, mag-earn, mag-income ng limpak-limpak na salapi. Ganon. May pinag-usapan ba ritong away? Wala. Bakit? Si Pangulo kasi mga kababayan, abay eto, diplomatikong tao. Kaya maingat sa mga sinasabi. Di po ba? Yaan ang kaibahan ng mga pabugso-bugso, magsalita lang. Parang si Buday, kita nyo, sa hina ng ulo, pati sinasabi ng mga kumakausap sa kanya, hindi maintindihan. Paano pa mga kababayan, kung si Buday ang humarap dyan, ano kaya ang sasabihin niyan? Diba? Tuloy. What we're doing and what we're proposing. And I just want to thank you for being with us. It's a great honor. You and your representatives, really a great honor. We have a big announcement. AstraZeneca, the big drug company. Nako, ito na, oo. Yung AstraZeneca daw. Big announcement ito, mga kababayan ko, Big announcement po ni Trump, mga kababayan. Ang AstraZeneca ay Trump?
is going to spend $50 billion. Nako po, $50 billion, mga kababayan. Napakarami no. Marami hong mga Pilipino ang magkakaroon ng trabaho doon. No, kita nyo mga kababayan? Galing na mismo kay President Trump yan. Just announced $50 billion in the United States in order to build various places all over the country. Yung mga DDS, baka pwede nyong i-vlog ito. Dali na, hindi lang yung tarif ng tarif kayo. Puro, itong mga DDS, mga kababayan, imbis na i-vlog ito, itong mga makukuha na investment ni Pangulong Bongbong Marcos, nakatutok po sila sa tarif. Minsan, alam nyo, talakayin ko yan sa inyo, para may matutunan kayo. Oo, sa pagninegosyo, tandaan nyo, makinig kayo. Si Pangulong Bongbong Marcos, ang naging katauhan niya sa pagpunta rito, pagiging negosyante. Dahil kayo, mga mangmang kayo, hindi nyo mauunawaan yun. Ang makakaunawa nun, alam nyo, yung mga big time na negosyante tulad ni Lucio Tan, hindi kasama si Atong Ang, iba yung kanya. Di ba? Etong mga Ayala, etong mga etong mga, kung sino-sino dyan. Yun! Tatalakayin ko yan, mamaya. Taloy. Manufacturing plants, pharmaceutical plants all over the country, so that's an honor. And he said they did that because of the election and because of the fact that the tariffs are placed. So they're building their facilities in New York. $50 billion, that's a big investment. Nako. And malaki ho yun, mga kababayan. Biro-biro po ba yun? Di ba? Ramon Ang yan. Biro-biro ba yun? 50 billion, mga kababayan. Dolyar po pinag-uusapan. I-times nyo na lang sa 56, huwag ng 57. Di po ba? Di po ba? Di ba no, mga kababayan? Sige, tuloy. it's going to be a very good investment. I have no doubt about it. So thank you to AstraZeneca. And with that, I'd like to have you say a few words, please. Thank you very much. Ayan na, Mr. President. Pakinggan natin ang Pangulo ng Pilipinas. Mga kababayan ko, Pakinggan ho ninyo, mga kababayan, Ang Pangulo ng Pilipinas. Eto na. Eto daw yung mga, ultimo yung mga, normal lang ho yan sa mga Pilipino. Si Buday nga, itok, atok, atok. Itik, atok. Itik, itok, atok. Kita nyo, mga kababayan. Tapos yung sasabihin nyo, normal lang po yan sa mga Pilipino. Kumbaga sa mga kababayan ano ba tawag dyan? Pagka nagsasalita tayo may kasamang ganyan, di po ba? Normal lang yan. Ako nga, pagkakausap yung mga taga-Europa, taga-ibang bansa, hindi ganon, di ba? Di kung yun ang maririnig nyo sa akin, di lalo nyo akong pinintasan. Di ba? Di mo ba, mga kababayan ko? Ganon talaga Di ba? Ito na, pasok. But, of course, we're all very happy to be here to once again reaffirm the very strong ties between the Philippines and the United States, ties that go back over 100 years. And considering the context in which we live these days, especially in my part of the world, this has evolved. Yan ba yung Yan ba yun? Yan ba yung kita nyo, mga kababayan ko, iba na punta. Totoo yan, pakinggan nyo, mga kababayan, si Mr. President. Ito na. Very happy to be here to once again reaffirm the very strong ties between the Philippines and the United States. Kita nyo, no? Confident magsalita, mga kababayan. Confident magsalita. Hindi si Buday gaganito, maglo-loading, may lalabas na gano'n, gumaganon sa ulo ni Buday, Si Mr. President, daig pa, mga kababayan, yung pinakamabilis na, na gig, yung utak niya. Ibang klase, no? Ibang klase yung makina ng utak, tuloy-tuloy. Tuloy, Mr. President. As it go back over 100 years.
And considering the context in which we live these days, especially in my part of the world, this has evolved into as important a relationship as is possible to have. We must remember that the United States is our only treaty partner in the Philippines, and that Kita nyo mga kababayan, ngayon ko lang din nalaman na ang Amerika lang pala ang kaisa-isang meron tayong kasunduan, may treaty tayo. Oo. Nag-iisa lang po pala ang Amerika. Mayroon tayong kasunduan. Tapos mga kababayan, isinawalang bahala ho yan ni Digong nung panahon niya. Oo. Kita nyo? At tuloy-tuloy naman magsalita eh. Nasaan yung Di ba? Wala naman tuloy. that has stood us in good stead over the years, certainly through the Second World War, and the cultural memory of all Filipinos, down to even the school children, is that our strongest, closest, most reliable ally has always been the United States. Kita nyo mga kababayan, sa pananalita po ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, lalo niya pong pinalakas yung ating pagiging ally sa Amerika at yung ating relasyon sa kanila, mga kababayan. Di po ba? Kung si Digong mga kababayan noon iniwan ang Amerika, nandito si Pangulong Bongbong Marcos, hindi na kailangan manligaw pa. Bagkos mga kababayan, talagang pinabalik siya ni Trump. Di po ba? Yan po ang kaibahan. Si Digong nang iwan sa lawahan. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, talagang dito nyo makikita ang pagiging katapatan. Di ba? Saan kayo? Sa salawahan o sa tapat? Simple lang di po ba? Tuloy, Mr. President. Bangis. That is something that we value, that we are grateful for, and Kita that we nyo? will continue to foster as we go on. With the leadership of President Trump, I am very confident that we will be able to achieve that. Nako, I kita think nyo? it is worthwhile to remember that it was President Trump who, in his first term, characterized the relationship between the Philippines and the United States as ironclad. And that has been Grabe, Ironclad daw, mga kababayan. Ano yan, bakal, matigas, mga kababayan. Ibig sabihin, matigas yung alin? Yung pong kakaibigan, pagkakaalyado, mga kababayan. Di po ba? Antindi. Si Trump, mga kababayan, kung inyong pagmamasdan, natutunganga na lang sa mga sinasabit binibitawan ni Pangulong Bongbong. Di po ba? Si Trump po, mga kababayan, natutunganga na lang sa mga binibitawang salita ni Pangulong Bongbong Marcos. necessarily the case since that time that you made that statement, sir. And it is something that the Philippines will always hold close to its heart. Thank you once again. We are honored, and it is our great pleasure to be here and to visit with the President of the United States. Thank you. Si Trump, mga kababayan, thank you very much na lang yung sinabi. Sa tingin ninyo, mga kababayan ko, binastos ba tulad kay Zelensky si Pangulong Bongbong? Parang wala naman ako nakita, Our beloved Boss Mike Cervera